Si Erwin po ito. Boss, tanong lang natin, ano reaksyon ninyo sa latest survey ng SWS na nagsasabing mas maraming Pinoy daw ang hindi masaya or hindi kontento sa K-12 program. Ang dahilan yata na binibigay nila is, sabi dati, pag graduate ng grade 12, pwede na maghanap yung anak namin ng trabaho. Ayun naman pala, hindi pa. Kailangan dagdag na naman 4 na taon. So, parang hindi sila natutuwa dito sa K-12 dahil sayang daw, 2 years na imbis na sa college na. Gagastos na naman ng mga uniform, mga pamasahe. Ano reaksyon ng grupo niyo rito, Kawili? Kong Erwin, salamat po. Talaga pong yung una pong survey namin sa ngayon po sa Facebook po, talagang 80 to 90% po hindi po pabor sa K-12. Unang-una po, 'di ba, ang ating K-12 ay ginawa nung year 2012, and then na-promote po ng National PTE yan po ng ng 2015. But ang po natin diyan is talagang negative po ang ating mga magulang diyan dahil nga po kulang po talaga tayo sa trabaho. Kasi nga po, ang una pong pinomote nila diyan, after K-12 magkakaroon ng trabaho. Hindi po tinatanggap at saka hindi po advisable para sa Pilipino po yan. Yun na nga sir So parang nga sinasabi ng mga magulang, naggasta-gasta pa kami imbis sa second year college na yung anak namin at 2 years na lang bubunuin. Pero kung dati, 20 years old siguro sir, ikaw nag-graduate, 20, 21 ang average. Ngayon, nasa kailangan 24 ka na bago ka mag-graduate. Talo nga. Ibig sabihin na parang nagsayang ka ng 2 years. Ito yung sinasabi ng mga magulang. Lalo na tayo, mga magulang tayo, di ba? You have to spend another 2 years para pag-aralin ng bata. Tapos hindi pa siya college, Kong. Sir. Oo nga po, ganito po yan. Kasi nga po, dinisign po yan para makakope up tayo sa ibang bansa. Ang ating mga Pilipino po naman talaga is talagang for OFW. Siguro po, mas maganda po kung gusto mag-aral ng ating mga mayayaman sa abroad. Pwede yan. Doon lang sila kumuha. Tapos yung mga OFW natin, doon na lang sila po kumuha sa ibang bansa. I-maintain na lang po natin yung K-10 po natin dito sa Pilipinas. K-10, Dahil ito po is burden po, another burden for the students at saka sa parents po. Dagdag gastos lang po na wala naman pong patutunguhan. Tsaka yung pressure, sir, ng ating mga Filipino educators, lalo na sa public school dahil hindi lang yung pressure sa pagtuturo, kundi nandun yung i-overhaul pa natin ang mga kurso. Tama ho ba? Oo, ang dami niyan eh. Ang nakita po namin dito na yung pumapayag lang po sa K-12 yung mga nakakuha na. Kasi nga daw sabi sila, bakit kami nakakuha na? Kayo tatanggalin. Very unfair. Ang yun lang po yung pumapayag yung mga nakakuha na po. Pero po karamihan po sa atin na mga magulang at mga estudyante ayaw po ng K-12. May mga panukala, sir, naman ngayon sa Kongreso na ibalik na sa K-10 ibig sabihin hanggang 4th year high school. Tapos optional na lang. I believe it was former President Gloria Arroyo ang nag-file nito na 2 years bago mag-college kung gusto mag-college. Pero kung ayaw, okay na yan hanggang 4th year high school. So, tama rin ho kayo na yung ibang magulang, teka muna, unfair naman. Gumasta kami ng 2 years, 11, 12, tapos kayo susunod sa amin, wala na. Wala na mangyayari dito sa atin talaga, Kawili. Opo, kasama po kami sa ang National PTA po or Nationwide Parent Teachers Association. Na-invite po kami diyan sa Congress to be part ng technical working group ng ating K-10 po. Na-deliberate po yan sa ngayon. And then, isa po yan sa ipinupost ng ating BP Sara. Talaga pong makakatulong po yan sa ating edukasyon. Ang karamihan po nga sinasabi na abolish na po natin yung K-12 na yan. So, yun na nga, ang advantage daw yan, ulitin ko lang sinabi niyo po, Kawili, para po tayo ay makasabay at par with international standards. Yan ang mga advantages. Talaga bang nakasabay na tayo? Or ito'y band-aid solution lang? Band-aid solution po kasi nga po, kung makikita nyo po, nung pagpasok ng K-12, bumaba po ang percentage ng ating mga education, lalo tayong nagiging kulelat. Yan ang problema. Yun po yung naging resulta ng ating K-12. Kung makikita nyo po, di ba, yung reading comprehension po ng mga bata, sa dami po na naging subject, naging overload. Wala na pong ma-pick up. So ngayon po,
bumaba po ang quality ng education pagpasok po ng K-12 po natin. Alam mo sir, ang sa suspetsa ko dyan, kaya nila pinush itong K-12 kasi maraming unemployed. Oh. Taon-taon maraming gumagraduate. Pero kung dadaan mo na sa K-11 to 12, hindi masyado konti lang. Oo. Pero ngayon, humabol na naman, ito na naman, marami tayong mga newly graduate, medyo nahihirapan maghanap ng trabaho. So talagang, ako pa naman kontra noon pa naman, kontra na ako dito dahil yung mga magulang ay nagrereklamo. Sayang daw yung grade 11, 12, baon, pamasahe, imbis na yung anak nila mag-scholar na sa mga state colleges and universities. Babayaran mo pa. Yun nga ho yung pinoproblema nila ngayon, Kawili. O yun nga po, no? Kaya nga din po, isinama na rin po yung TESDA, yung ating textbook, hindi pa rin pa po effective, no? So, ang ano po natin ngayon talaga is talagang, kung na tayo po, nag-graduate po tayo nung nakaraan, ano? Madali po tayo nakakuha ng trabaho, maski po tayo high school graduate, Alright. madali po tayong kumuha ng trabaho. So ngayon po talaga, ang competition po, no? For example, kung K-12 ka lang po, Sige po. sa competition sa employment, negative ka po. Ayaw. Mas Okay. kukunin po nila yung mga college graduates. So, ang ano po dito, useless po ang ating K-12 po. Alright, kaya kami napatawag, Sek. Ito nga, doon sa survey ng SWS, ang sinasabi, 50, di ba? Kalahati no sinurvey. 50%. 50%. Hindi sang-ayon dito sa K-12 dahil napangako yata ng gobyerno, hindi naman itong administrasyon na ito, kundi 2 administrations ago. Pag may K-12 at hindi na tumuloy ang bata sa college, may trabaho na nag-aantay. Tatanggapin sa trabaho. Pero hindi po ganun ngayon ito, Sek. Parang hahanapan pa rin ng college diploma ang mga employers, ang mga bata na graduate ng K-12, Sek Bien. Actually, Kong Sek Erwin at Aljo, doon po sa aming mga naisagawang mga job fair, Opo. meron din po namang mga na-hire on the spot, Oho. mga K-12 graduates. Subalit, ang karamihan po ng nakukuha nilang trabaho, yung pong nasa kategorya ng low paying at saka low skill. Dahil mukha pong nagkaroon din ng kakulangan o gap doon po sa pagpapasimula ng pagpapatupad ng K-12. Dapat po meron talaga ding mga follow-up na mga training, kung hindi man po ay enhancement ng skills ng ating mga kabataan. Nang sila doon, matiyak sana yung sinasabi noon, nung ito po ay pinatupad, yung K-12, na pagka nakagraduate na, ay dapat magiging competitive ka na at makakakuha ka din ng hanap buhay. Doon po sa aming nakita sa nakalipas na taon, nagkaroon pa nga po kami, Kong Sek Erwin, ng specialized job fair for K-12 graduates. At marami din po ang na-empleyo, pero ulitin ko nga lang po, ang hamon po sa atin ay yung quality of jobs na makukuha nila. Yun na nga nakakalungkot dito, Sek, no? Kasi ang purpose nitong K-12, dagdagan ng 2 taon para sa ganun ay magiging highly competitive na. So dapat hindi low-paying job ang kanila pong lalandingan. At least man lang competitive din ang sweldo. Oo. Hindi po ba? Tama ka dyan, Kong Sek Erwin. Kaya nga po, siguro napaka-relevant o napapanahon itong isinasagawa ngayon ng EDCOM 2 na pagre-repaso. At sana nga lamang po siguro mapabilis ang proseso dahil taon-taon po marami po ang pumapasok na bagong entrance sa atin pong labor force at dapat po sana makasabay ang bilang ng mga trabaho na malilikha sa tulong po ng pribadong sektor. Sek, pahuli na lamang. Kamakailan may pinirmahan po si Pangulo na nakita ko kayo doon tungkol sa trabaho po yata na pag-create ng 1.2 million na trabaho every year. Saan manggagaling ito? Ito ba magagaling sa mga investments na trinabaho ng Pangulo na pagpunta niya sa abroad? Ito ba yung inaantay natin na pagpasok na nito ay it will create jobs, Secretary? Tama po yung nabanggit ninyo. Yung pong napirmahan ng ating Pangulo, ito po yung Trabaho para sa Bayan Act at ito po yung itinuturing na National Employment Master Plan. At yung pong bahagi ng mga malilikhang trabaho, at tama rin po kayo na yun po yung manggagaling doon po sa mga nakalap o nahimok ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na magdagdag doon po sa mga existing ng kanilang investment. At yun naman pong mga bago
ito po yung kanyang nahimok at nakikita na po natin yung mga proseso pumupunta na po doon sa realisasyon ng mga pledges or commitment, lalo na po sa sektor ng power at renewable energy. Opo. Paano po tayo makakasabay dito po sa teknolohiya, Secretary, dahil ang balak nga ng iba, less human intervention, robot na. Nako. Mga artificial intelligence na. Patay. Para at least man lang makatipid sa pagbabayad ng sahod. Maiibsan ba dahil dito sa mga AI, ito pong trabaho para sa bayan natin? Mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan? Ito pong technological advancement o mga development na nagkakaroon ng tinatawag na transformation in the work places. Kung meron naman pong nadi-displace, hindi po natin sasabihin na walang madi-displace pagka meron pong technological advancement. Meron din pong malilikha at nalilikha ng mga bagong trabaho, tinatawag na emerging jobs. Kaya nga po, dapat laging nakatutok at napakahalaga po nitong napirmahan ng ating Pangulo dahil pinagsama-sama po dito ang mga dapat na gagampanan nang sa ganun tayo po ay maging employable, maging competitive at saka maging productive. At meron pong nalikha dito sa nasabing batas na isang trabaho para sa Bayan Interagency Council. At ang bumubuo po niyan, ang chairman po ay ang ating pong NEDA. Kami po ng DTI, Kong Sec Erwin at Aljo ay co-chairpersons at bahagi din po dyan ng DBM, DOF, DILG. At ang mahalaga po, bahagi po dyan ang kinatawan ng labor organization, employers organization ng ating informal sector at saka yung marginalized or vulnerable sector. At ito po, mayroon pong napag-usapan na kami ni Secretary R.C. Balisacan na dapat po magkaroon na kami kaagad agarang pagpupulong upang yung pong IRR na bagamat meron pong taning na 180 days, hindi po namin tatapusin yung 180 days para po sa pagpasok po ng bagong taon, sana ay nakalatag na po yung IRR at yung ating pong mga kasamahan sa pribadong sektor ay kasama na po natin na magtatrabaho.